Hello guys! So in this video, pag-uusapan naman natin yung mga requirements na pinasa ko sa pag-apply ng visa. So, may mga nagpe-personal message sa akin sa Facebook, sa Messenger, even on my TikTok accounts. Nagtatanong sila kung ano yung mga requirements na pinasa ko sa pag-apply ng Schengen visa. So, sa mga hindi pa nakakaalam, dalawang beses na ako nakapunta dito. Una is dito sa Germany. Una is nag-visit visa ako, and then pangalawa ito naman yung FRV visa under spouse visa. Ito na yung for good. So, sa video na 'to pag-uusapan natin or sasabihin ko yung mga requirements na pinasa ko during my visa application. So, may checklist na nakalagay sa website ng maniladiplo.de.com kung ano yung mga checklist na kailangang ipapasa or requirements na ipapasa during application date. So, ang sasabihin ko sa inyo is yung mga pinasa ko. So, aside sa mga nasa checklist, may pinasa akong mga supporting documents na nalaman ko na need palang ipasa dahil na rin sa pagtanong-tanong sa mga kakilala, sa mga nakilala ko sa Facebook, sa Messenger, sa YouTube, yan. Before ako nag-apply, syempre nag-search ako kung ano yung mga kailangang ipasa. So, luckily may mga mababait na mga vlogger, may mababait na una nang nakapunta dito sa Germany na nakausap ko at sila yung mga tumulong din sa akin. So, in return, ako naman yung mga tutulong sa mga bago na nag-iisip na mag-apply or mag-a-apply pa lang. So, ito yung mga pinasa ko. So, nakalagay talaga siya dito para wala akong makalimutan. So, una is the visa application form. Nada-download siya sa website ng maniladiplo.com. Ipipin ko na lang siya sa comment section or sa description ng video na to para may alam niyo yung totoong website kasi may mga fake. Hindi naman siya fake. May mga website na napasukan ako dati na kailangan mag-pay, which is hindi kailangan. So, libre lang ang website nila. So, first is the visa application form. Next is the cover letter. Ano yung cover letter? So, yung cover letter, ito yung mala MMK na letter na kung saan ini-explain mo kung bakit ka pupunta, introduce yourself in a form of letter, yung all about sa sponsor mo, kung paano kayo nagkakilala, yung mga yon. So, nasa cover letter siya. So, kung paano gumawa ng cover letter, gagawa ulit ako ng video para mas mapag-usapan natin. So, for now, yung mga requirements lang muna. So, aside sa visa application form, cover letter, next is photocopy of my PSA birth certificate. So, meron na akong old copy ng PSA ko, pero to be sure, kumuha ko niyang bago ulit. So, ang pagkuha nito is mayroong personal appearance. At second option is through Serbilis, yon. So, lalagay ko na rin yung link dyan. Third is original passport, yung passport ninyo mismo with a scan copy of bio page. So, i-photocopy ninyo or much better kung scan kasi para makuha lahat yung details kasi kailangan nila yon. And then, yung bio page lang sa harap. Next is the fully booked round trip ticket. Actually, hindi siya required. Yeah, sorry. Hindi siya advisable, I mean, na magpabook na kayo ng ticket bago ang application ninyo or bago matanggap ang visa ninyo. Pero for me kasi, nauna nang nakapag-book si boyfriend that time.
ng round trip ticket ko. Kung gusto niyo yung maunang magkaroon nga ng round trip ticket or yeah, makapag fully book na kayo, make it sure lang na naka-flexible siya at refundable yung mga iba. Okay? So, although hindi nga siya advisable. So, this is just my checklist. So, based on my experience. Next is travel health insurance, which is covered COVID-19 and coverage of 30,000 euros. So, isa siya sa requirements, nasa checklist din siya na may travel health insurance ka, which is naka-covered siya ng COVID-19. Dahil nung nag-apply ako ng visit visa, medyo kakabukas lang ng borderline. So, medyo mahigpit pa talaga sila. At ang kinuha kong insurance is from Europe Assistance Insurance. So, may mga mapagpipilian din naman kayo. Which is, ito kasing Europe Assistance is medyo cheaper siya. At okay din naman. Next is certificate of vaccination. Pwede naman siya makuha sa online lang din naman. So, mabilis lang din naman siya as long as vaccinated ka. Pero, as of now, I think hindi na siya kailangan. So, next is day-to-day itinerary. Ito, pinaka-importante din ito. Isa sa mga pinaka-importante kasi isa din ito sa hinahanap sa immigration dun sa airport. So, yung day-to-day itinerary is from day 1 to kung ilang days kayo doon, sasabihin nyo kung kung saan kayo pupunta, kung saan kayo mag-stay. Actually, hindi naman siya required na everyday ilalagay nyo yung gagawin nyo. Pwede naman weekly, ganon. So, nasa inyo na rin yan. Basta meron kayo dapat itinerary. Next is my photocopy of NBI clearance. It's not on the checklist but I included it as sa supporting documents. Next is barangay certificate of residency. So, I included it para ma-proof yung natama yung binigay kong address. Next is DTI permit for my business. This is under siya ng proof of rootedness. Yan, proof of rootedness. So, ang pinasa kong proof of rootedness ko is my business. Kung tatanong kayo kung ano yung proof of rootedness na sinasabi ko, is yan yung mga ebidensya. Yan. Or mga dahilan na babalik pa kayo sa Pilipinas. Then, next is BMBE Certificate of Authority, which is related to my DTI permit sa aking business. Next is photos of my business taken from 2019 up to the present. Then next is certificate of enrollment. Yan. Advice ko lang sa paglalagay nyo ng proof of rootedness ninyo is kung meron kayong mga assets, properties na under your name, ayan, pwede nyo siyang i-include. So, ay in-include ko sa proof of rootedness ko is my store, which is a small business lang din naman. Tsaka yung certificate of enrollment ko, which is at that time, naka-enroll ako sa TESDA training school. Ayan. So, photocopy of enrollment form. Next is photocopy of school ID. And then next is photocopy of my license PRC ID. So, I already graduated the 4-year course and nakapasa na rin ako sa board exam. So, pinasa ko yung PRC ID ko dahil kailangan din nating mag-present ng valid ID. Aside dun nga sa school. Yan. Dun sa training course ko, although may ID na ako dun, kailangan din natin maglagay pa ng valid ID. At saka, dun sa cover letter ko kasi,
nag-pledge ako doon na babalik ako nga sa Pilipinas. Then, ayan. So, next is photocopy of my Pioneer Safety Insurance. So, dati ko na siyang meron sa akin. Kinuha ko lang siya sa may Cebuana. Yan, shoutout dun sa ate ko. Yan, sa Cebuana Pawn Shop. Nag-offer sila ng mga insurances at kumuha ako ng Pioneer Safety Insurance. Fully paid na siya for 1 year. So, sinama ko siya as an asset. Then, next is my photocopy of my bank statement. So, ito wala naman siya sa checklist. Pero, base sa mga nakausap ko, it's a big plus point if you have your bank statement, personal bank statement. At ang dahilan ng embassy kung bakit hinahanap nila ang bank statement is just that it is a proof na kahit hindi ka man siputin ng yung sponsor or yan sa pupuntahan mong bansa, just in case na ma-approve ang visa mo, is may personal money ka pa rin na gagamitin. Yan. Pinasa ko rin yung photocopy of my mother and grandmother's senior citizen ID. And then yung grandmother's medical certificate. Then yung picture namin ng mother ko at ng grandmother ko. So bakit ko sila included? Kasi they are also one of my reason kung bakit babalik pa ako ng Pilipinas. Dahil senior na sila na isa ako sa mga nag-aalaga sa kanila. So yan. So, doon naman sa documents na under ng sponsor ko, which is my boyfriend, invitation or sponsorship letter na galing kay boyfriend. So, that is dapat nakasign siya. Yan. Nakapirma si boyfriend on the invitation letter. Number 2 is the formal obligation. Kung paano kumuha ng formal obligation, gaganto na lang ng another video para matakal natin lahat. Kasi medyo mahirap din kumuha ng obligation letter. So, yan. Next is the notarized affidavit of support and guarantee. Ito naman, kinukuha siya sa Philippine Embassy sa lugar ni sponsor. Yan. Next is a scan copy of bio page ng passport ni sponsor. Scan copy of residence ID. A copy of driver license ID. So, yan yung mga ID na present ko sa kanila. Apartment contract. This is one of also requirements talaga para makita na may tutuluyan ka. Apartment certification. Ito, supporting documents na lang na binigay ko rin dahil sa nagbigay na rin naman yung landlord ng apartment na apartment landlord. So, ito binigay ko na lang din yung apartment certification dahil sa binigyan naman ng certification ng landlord ni boyfriend. So, sinama ko na lang din. Certificate of employment, patunay na kaya kanyang isupport dahil may trabaho siya. Scan copy of bank statement of account ni sponsor at saka bank certificate. For some applicants, hindi na nila ini-include ito pero as what I said nga, ito yung mga pinasa ko. And then, scan copy of 3 months pay slip. Ayan. So, sa iba, nagpapasa ng 6 months but for me, 3 months lang yung na-provide namin. And then, proof of relationship namin ni sponsor. Ano yung mga proof of relationship namin? So, photocopy of his passport with entry annex seat stamp when he visited me in the Philippines. So, isa siyang proof talaga na proof of relationship dahil pinuntahan na niya ako sa Pilipinas. So, aside from that, pinasa ko rin yung photos together during nag-uusap pa lang kami online. Yeah, mga conversation namin. And then, call logs, video call, screenshots, photos. Tapos, aside from that,
nagpasa rin ako ng pictures namin together nung nasa Pilipinas siya. So, nung nagbakasyon kami sa iba't ibang lugar, yan. Di naman siya as in bakasyon talaga. As in, umikot kami. Yan. And then, isa din sa pinaka-importante is the photos together with family. Sa family ko. Proof din yun na parang nag-approve nga ang family mo na pupunta ka sa kanya. And then, yung mga gifts na sinet niya sa akin. Yan. Remittances kung meron man kayo. Isa rin siya sa proof of relationship. So, ayan yung mga requirements na ipinasa ko. Yan, nabanggit ko naman na siya lahat. And then, isa pa sa kailangan yung dalhin during your application is pasensya. Bakit pasensya? Kasi may mga times sa BFS na madaming tao talaga. As in pila. So, kailangan nyo nang magpasensya. Pero on my experience naman is medyo mabilis lang din naman ilan yung mga tao. Tsaka very accommodating yung mga staff doon. Mababait, kaya wag kayong matakot. Saka may mga nag-PM sa akin na, ate, kinakabahan ako dun sa sa pagpasa ng application date. Baka tanungin ako ng kung ano-ano. Which is true. Tatanungin ka nila at may interview session ka doon. Pero, it's all about your documents lang. Kaya, dapat kabisado mo yung documents mo. Kabisado mo yung mga dates ng pagkikita ninyo ni sponsor, yung pagpunta niya dito, kasi tatanungin nila talaga yon. Which is, hindi naman nakakakaba kung alam mo talaga, di ba? Sa mga tulad ko rin na medyo makakalimutin, ang ginawa ko is, isinulat ko lang siya sa maliit na papers yung mga possible na tanong nila, tsaka possible na sagot ko. Para kahit pa paano pag tinanong ako is, masasagot ko sila ng direct. Actually, nakita naman nila yung paper ng kodigo ko. Pero hindi naman sila sinita. Sinabi ko lang na medyo talaga makakalimutin ako. Yun. So, ayan, dress properly pag pumunta na kayo sa BFS. Kasi may biometrics kayong gagawin doon, pipicturean nila kayo. Much better na hindi kayo naka-off-shoulder na damit. Kasi, dun sa visa picture ninyo is maring para kayo nakahubad, ganyan. Dito lang yung makikita kasi. Pero hindi naman, wala naman required. Basta wag lang kayong, magchinelas. Hindi rin siya, advisable na, kasi it's an office, so kailangan din naman alaga nating maging presentable. So, yan, for now, yan lang muna ang ibabahagi ko sa inyo. On my next video, gagawa tayo ng video for mga requirements naman sa visa, pagkuha na under FRB, yan, Family Reunification Visa, under spouse, kasi yan yung next na kinuha kong visa. And that is for good na. Yan. So that's it. Don't forget to like, subscribe to my channel para sa mga next video pa na pag-uusapan natin. So bye!